Maayong adlaw! Welcome sa atong daily devotional. Nalipay mi nga naakadari. Atong himuon kini nga panahon sa pagpaminaw ug pagsabot sa pulong sa Dios. Ablihi ang imong kasing-kasing ug iandam na mutuman sa iyang pulong. Magsugod kita. We are now in the book of Galatians, okay? So, diri sa book of Galatians 1 verse 1. So, niana siya diri in book of Galatians chapter 1 verse 1. Palihog ko na i-open ninyo mga Bible kung na may Bible kay mas dali jud mo makasubay if naa jud kining Bible sa inyong tubangan or na may gigunitan nga Bible. So Paul, an apostle not sent from men, nor through the agency of men, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead, and all the brethren who are with me, to the churches of Galatia, grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, so that he might rescue us from this present evil age, according to the will of our God and the Father, to whom the glory forever. Amen. So, Galatians 1, verse 1 to 5. So, tanawin na to diri. Tanawin na to ang letter ni Paul sa Galatians. So, kung tanawin ninyo din sa verse 1, yan siya diri. This letter is from Paul, an apostle. Nga naman nga niingon naman noon si Paul diri nga apostle yang tawag sa iyang sarili. Nga kung tanawon ninyo, dili man ganahan si Paul nga maggamit og mga pastor, bishop, kanang mga ingon na ba kanang iyang pangalan ba, kanang sumpay sa iyang pangalan ba or title ba. Kanong ni gamit naman no siya apostle ani diri sa Galatians 1. So wala nganong dili man servant, kay servant man gud ang iyang ginagamit, no, kaning naman diri sa kwan, no, diri sa Ephesians 3 verse 8 niya na siya diri, to me the very least of all servant. Ang tawag yun niya sa iyang sarili, very least among all servant. Si Paul mo ni yung tawag sa iyang sarili. Labing ubos na sulugoon mo ni yung tawag sa sarili ni Paul. Pero din naman nun sa Galatians, nigamit siya, apostle siya. No? Ano man, kay kung tanawon man nimo, wala niya gigamit ni para lang ipasikat ang apostle siya. Wala niya gigamit ang apostle nga kuan title para lang mo stand in awe ang mga tao or kanang murag ala kuyawa na niya yung apostle mo na no. Kailangan magud siya ma-identified as an apostle para ang mga tao sa Galatia dawaton ang iyang mensahe nga gikan jud sa Ginoo. Kay kung wala siya title ana, dili man na siya dili jud mabalid ba ang iyang isulti nga gikan jud sa Ginoo. Kay when you are an apostle, no, ang imo ang ginastorya murag kwan siya ba kanang tinuod nga gikan sa Ginoo. Kanang imo ang ginastorya, kay ang imo ang ginastorya, it is a message from God. No, mo na ang iyang pasabot ani nga nung nigamit siya og kanang apostle nga kwan nga pangalan, no. Kay kailangan pud niya butangan to siya, no, kay katunga time manggod wala pa na kumpleto ang Bible. Wala pa na kumpleto ang New Testament ba. Wala pa na compile. Wala pa na sulat tanan. No, mo na dapat siya ma-identify na apostle. And kung dili ka to ang purpose niya, no, para mabalid ang iyang istorya, kung dili ka to ang iyang purpose, okay ra jud kaayo nga servant or kanang labing ubos nga sulugon ang tawag sa iya. Kay mao man jud ang gusto jud nga tawag dapat sa iya sa Ephesians 3 verse 8. Tama? So, yang giyon diri, Paul, an apostle. So, unsa may pasabot sa apostle? It is, yang giyon Paul, an apostle, not sent from men. Nor through the agency of man,
but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. So ang apostle is a sent one. Mm. Pero dili gisent sa ubang tao. Oh. Walay kuan ba? Walay person nga makatake sa honor as an apostle. Nga moral gi-appoint lang ka sa pastor or sa congregation, but gi-appoint jud ka na sa Ginoo. No? Nga walay deacon or walay committee, no, nga or walay church nga nag-appoint sa imo as an apostle. Kung apostle ka, no, gisent jud ka sa Ginoo. Ang Ginoo jud nagpadala sa imo. Kung tanawon ninyo, basahon ninyo nga si Kristo yun ang nagpadala kay Paul, nga naman, basahon ninyo sa 1 Timothy chapter 1 verse 12. 1 Timothy chapter 1 verse 12 niya na siya diha. I thank Jesus Christ, our Lord, who strengthened me, yan na si Paul, because He considered me faithful, putting me into service. So kinsa ang nagput saya into service? Si Jesus Christ. Dili kinsa nga simbahan. No, nakuha ninyo? That's why confident kay siya nga muingon siya nga gipadala jud siya sa Ginoo kay tanawon nimo diri sa 1 Timothy. Yan na siya diri. I thank Jesus Christ. I thank Christ our Lord who has strengthened me. Siya nanghatag sa akong kusog. And gi-consider siya as faithful. Tapos siyang gingon diha, He put me into service. Okay? So it was Jesus ang nagput kang Paul sa ministry. And God the Father nga nag-raise Jesus from the dead. So makita nato, no, Pastor, saan ako pagkaila karon nga gipadala jud ko sa Ginoo. O man ang question karon, o man ang pangutana karon, no, anong like for example kani mga na-ordain nga pastor, ngano man jud nga gi-appoint ka, gipili jud ka sa Ginoo. Kung tanawon nimo, unsay timaylan nga giput ka ni Lord into service. Kaya alam mo, maski walay tao katanaw sa inyo murag dili jud ka kuan ba, dili jud ka kanang may mutang, dili jud ni sila maka-receive pud og gospel. Tapos makita nimo, maski daghan na kay mo problema gipang-agian, na jud ang iyong faithfulness sa Ginoo ba, dili ninyo kuan ba, dili ninyo kanang dili mo man rabaho gani kay naara katanaw sa inyo. And makita po ninyo na wala jud mo laing desire is ma-share ang gospel. Makita nimo na ang uban dili ka makita nimo na nga dili ka paid nga servant ba, nga mulihok lang ka kay nakigipangayo, but naman ka madawat o wala, no, ganahan jud ka nga ma-save, mabago yang kinabuhi, ma-experience silang life ni Christ. And of course, no, ikaw may lang jud nimong ipadala jud ka sa Ginoo kay ngano man na-experience nimo ang resurrection power sa Ginoo, which is kung tanawon nimo niya na siya diri sa verse 1 niya na siya diri, who raised, no, and God the Father who raised him from the dead. Ikaw nga apostle dapat naka-experience ka og resurrection. Ikaw nga apostle, ikaw nga servant sa Ginoo karon, dapat ma-experience nimo ang resurrection power sa Ginoo. Dili lang siya kanang kwan ba? Dili lang kanang Calvary lang ang imong kwan. Sa tawagan ni dili lang ka kutob lang sa kapasayloan. But of course, dito ka dapat naka-experience ka dapat og resurrection or kausaban sa imong kinabuhi. No? So sa man nay nagkon naon sa ning screen nato. Sige. So dapat matawag nato atong sarili nga witness ta sa resurrection power sa Ginoo. We are the witness of His resurrection. And we are in vain if only witness of Calvary, no? Kay clear man kayo, gina-explain man ako sa inyo na ang si tawagan ni di ba kung natay or school of witness, nganong gitawag man ang school of witness kay kanang mga naga-train diha na witness na nila ang resurrection power sa Ginoo.
Amen. Dili lang ka kutob lang sa kapasayloan basa sala. Dili lang ka kutob sa cross. Oh. Kung tanawan nimo si Paul, siya mismo apostle sent one no from Jesus Christ and the Father nga nag-raise him from the dead. So nasabtan ni Paul nga siya mismo nga witness po siya sa resurrection power sa Ginoo. Pasabot nga naka-experience siya og kanang na-born again siya, na ikausaban siyang kinabuhi, no? Of course, na dying siya before na born again, no? And kana, no? Iyang gingon diya who raised him from the dead. So, gipadala siya, no? From Christ to from the Father nga naka-witness po siya sa resurrection power sa Ginoo. So kita tanan, no, witness po dapat ka sa resurrection power sa Ginoo. Then yan na siya dire sa verse 2, and all the brethren who are with me to the churches of Galatia. Tanawon ninyo si Paul, gina-acknowledge niya ang mga brethren sa New Covenant na church, dili ni one man show. Kailangan jud nato kamo nga naminaw na naman mo sa New Covenant. Kailangan jud ninyo ma-acknowledge nga namoy kauban. Dili ka nang kung natay mission ikaw ra usa. No, kailangan jud ka mo acknowledge og kauban kay gipakita na ni Paul, maski si Paul niya na siya and all the brethren. Naji mga kauban diya sa buluhaton sa Ginoo. So, Paul identify himself with his co-workers in Galatia. So, dili na ta sa Old Testament or sa Old Covenant nga puro lang one man show. O di ba sa Old Covenant sila Samson. O siya raw sa si David. O siya raw sa. No, basta sa Old Testament mostly ikaw raw sa. Pero diri sa New Testament dapat ma-acknowledge nimo atong mga brethren. Amen. Now, then yang diya, grace to you and peace. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Kini dapat ang mugawas diay sa atong baba permi. Kay ang na-experience diay ni Paul, grace and peace. Dili law and kagubot. So, once diay nga naa ka kang Kristo, you are in the new covenant, dapat ma-experience diay dapat nimo ang grace tapos ang peace. Mo diay dapat nimo na nga every time mo greet si Paul, grace and peace. No? Kani dapat ang masulti nimo nga naman na naman nimo na-experience naman nimo ang grace and peace. So kung tanawon nimo ang law, no, came by Moses in the Old Covenant. Pero diri sa New Testament, grace and truth in the New Covenant. Tama? Law, punishment dito sa Old Testament. Mo na nga si Paul experience niya ang grace and peace which is open niya masulti. Unsa man dapat peace this was also must be experienced inside in the New Covenant with God and with man. So, igsoon, ikaw karon nga naminaw, dapat, no, aside sa grace nga tabang sa Ginoo sa imuha, ginatabangan ka niya bag-o and ma-obey nimo ang command sa Ginoo, dapat kana pud nga peace, dapat mag-flow pud inside sa imuha with God, no, and to man. Dili pwede nga nanaka sa New Covenant, nanaka sa New Testament, o nanang Ginoo sa imuha, na ang grasya sa imuha, dili mag-manifest ang peace. No, kailangan, may experience nimo ang grace inside and peace inside. Nakuha ninyo? Dili siya grace outside and peace outside. Kay ang New Covenant is particular man siya sa atong inner life. So, yang gingon dere, unsa to akong gingon sa inyo dapat inner peace from God and peace nga mag-flow to other people. Mao dapat na siya. Mo na nga mo greet ka, grace to you.
Ana di ano, grace to you and peace to you. Pero ako po, kumuha ko sa uban, tapos mo pray ko, no, for example, invite ka sa balay, ana, kay si Paul, mo naman siya dito nga, may the peace, nga magpabilin ani nga balay. Oh. Peace from God. And of course, no, ang grasya sa Ginoo, nga naman, kung naamangod ka ana sa grace, no, grace and peace, dili ka judgmental ba? Kana ganing manghatag pa ka og tsansa sa isa ka tawo nga mabag-o. Mo nay bit-bit ni Paul. Kay kung kay Moses pa ni masayop ka, punishment man. Murag wala na chance mabag-o ba. But si Paul bit-bit niya ang grace. Pasabot siya gigrasyahan po siya sa Ginoo, dili man perfect, pero from glory to glory ang kausaban ba. Then as he experienced that grace from God, na-experience gyapon niya ang peace from God. And kana po ang mahatag niya sa uban. Makita ninyo, dili makagreet si Paul og grace and peace kung wala niya na-experience. Same po sa imo ha. Basig lo ang imo ang na-experience. Ano naman, kung naisala ang imong mga kauban, naisala imong bana o asawa, murag lisod na ka makapasaylo. Dili na nimo siya matabangan mabag-o. So wala ka sa new covenant. Naka sa old covenant kay lumang ka and punishment. While din sa new covenant, si Paul, murag na lifestyle niya, sulti kay, di ba? Out of the abundance of your heart, the mouth speak. Nganong masulti man ni Paul ang grace and peace, ngano man, na-experience niya inside ang grace nagikan sa Ginoo. And kana po ang mahatag nimo sa uban, nga kung murag nasipyat ang uban, mangita ka og way nga matabangan nimo siya nga matulid ang iyang kinabuhi. Dili nimo siya i-judge o dili ni siya i-condemn dayon. That's the new covenant no nga mo work dili punishment and dili kanang law and punishment dito sa old covenant. Mao na si Paul magsige siya kingon grace and peace to you. Okay? Nababa mo diha? Asa ni gikan? From our God, our Father, and the Lord Jesus Christ in verse 3. Tapos, in verse 4, nana siya diya, who gave himself for our sins, no? From Jesus Christ, from the Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins so that he might rescue us from this present evil age according to the will of our God and Father. So kung tanawan ninyo, he gave himself for our sins. Si Jesus Christ, gihatag niya ang iyang sarili, ang iyang lawas, gibayad niya iyang dugo for the forgiveness of our sins. Pero kung tanawon nimo ang gingon diri ni Paul, Jesus, niya na siya, he gave himself for our sins so that, bantayan niya, so that he might rescue us from this present evil age. So, ang tinuod yun dahil nga gospel, dili lang gipasaylo ta sa sala, but kung tanawon ninyo, gitabangan pa ta sa Ginoo nga dili na ta mo conform sa pattern sa kalibutan. Kay ang kwan man, di ba, ang gingon man sa Bible nga the God of this age. Kinsa man ang God of this age, si Satanas, ang evil. Tama? Giblind na ang mga mata sa mga unbelievers, even na apoy partial hardening sa mga heart sa mga believers. Ang atong Ginoong Jesucristo di ay wala lang taniya gipasaylo sa atong sala. Ano niya siya? Who gave himself, sa verse 4, who gave himself for our sins so that he might rescue us from this present evil age. Niya na siya diha. So tanawon ninyo, ang salvation is not just only for the forgiveness of our sins, but to free us from this world system. No? Nga di ba gingon niya, mo daw niya ang will sa Ginoo sa tua. Yang gingon diya sa verse 4, according to the will of our Father. So, of our God, according to the will of our God and Father. So, ang will jud sa Father, mapasaylo ta sa atong mga sala, at the same time, maset free pa ta sa system sa kalibutan. That's why
nga kung nadawat na nimo si Kristo like Paul na ang imuang values, ang imuang the way look at the things in this world, different na siya from those who belong in this world. Our way of thinking is different na ba? Nakita ninyo? Ipasaylo ka sa Ginoo, dili lang di ay mauna. Ang will di ay sa Father and our God, na siya diha, is maset free ta from the system sa kalibutan. Nga ang imuang utok, dili na ma-pattern. No? Mamayang gingo sa Bible nga, do not be conformed with the pattern of this world. Grabe ka amazing ang Ginoo, no? Nga wala lang kaniya gipasaylo sa imong mga sala. Kailangan mausab po di ang imuhang pattern. Dili na di ka mo conform sa kalibutan. Unsa may conform, unsa may pattern sa kalibutan. Okay? Ang pattern sa kalibutan, kung nakay kaaway, manimalus ka. Kung nakay kanang kalagot, dili nimo pa sa iluon. Mano yung mga pattern sa kalibutan, ngipon sa ngipon. Unsa ba na? Unsa ba na? Pangil sa pangil, nga na, no? Mano yung pattern sa kalibutan? Ikaw karon nga giluwas na sa Ginoo, gipasaylo ka sa imong sala, dili ka dapat muuyon pud sa pattern sa kalibutan. Nakuha ninyo? Ako like for example, ang tinuod jud nga na-receive nimo ang good news o ang gospel sa Ginoo, dapat napasaylo ka sa imong sala at the same time dili pa ka muuyon na sa kalibutan. Like for example, ngadto mig kamigin, sa amuha ngadto mig kamigin, no? Magtingala ko, makabasa ko sa mga comment sa mga people nga kung moadto daw kag kamigin, mura daw na itong luba nga ang imong utok daw mabilin dito at the same time murag i-propel ka nga mobalik ka dito. So, wonder lang po ko ana nga murag ka nang ilahang ginasulti. Kaya tumig kamigin. Pag ato na mo ay dili ka nang Siargao di ay Siargao, sorry. Pag ato na mo Siargao, pag abot na mo dito, pag gawas na mo, puro man na mga bar tanan na mong tubangan. Bar, restaurant, tapos ang mga foreigner dagan dito nag-inom, naga-party, dito. Na ako dito galakaw ko, pero ang akong way of thinking is wala, dili na parehas nila dito nga, gainom, urag dili na ko ma-attract ba nga, mulingkod pa ko sa ilaha, together sa mga foreigner nga, makig-party ko sa ila sa daplin sa dalan, yan na, na ako dito, pero wala na ako na belong dito. Dito diday na ako na-prove. Nga naman tong una, katong wala pa ko sa Ginoo, wala pa ko nadawat, wala pa na ako nadawat si Kristo, ganahan ko ani nga mga butanga. Kita ko party, di man yung mag-ambak-ambak jud, which is 2008, tong una, nangadto mi dito, nag-party mi dito. Grabing hinubugay na mo dito, sayaw-sayaw. Happy kay ko, no? Nga naitabo to siya. Pero pagbalik na ako dito sa Siargao, karong 2020, 2025, lahi naman ang ako ang way of thinking. Murag, malipay na ako sa palengke, makakita ko og kanang isda sa palengke. Dili na gani ko murag ko mapasok nga mo join dito sa mga ga-party sa kilid sa dalan ba nga gainom sila dito og kanang kularam, kay tag 50 naman ang kularam, naaman dito bar nga barato kaayo nga kularam tag 50. Nagtapok tanan ng mga foreigners so niya ma-occupy nilang daplin sa dalan baga tindog ra sila dito sayaw-sayaw. Tanawon nimo, they are enjoying. But ako, wala lang, murag malabyan-labyan na lang namo. No ngayon na ba? So I don't know sa akong mga kauban kung ganahan sila makitapok or maulaw na sila sa kuha. Pero I believe no nga hinahinay na nga set free po ni sila. Nga naman, because you did not belong na sa world. Murag katong gina-explain nato ba nga, murag isda, nalagi ka sa dagat, pero wala ka natakdan sa kaparat sa dagat. Dapat ingunana ka. Nga once yan nga na-experience na nimo ang tinuod nga gospel sa Ginoo, aside na pasaylo ka sa sala nimo, kailangan ikaw pod karon na set free na ka o na dili na ka na belong sa kalibutan pasabot nga the way ka mo think, the way ka mo act, dili na parehas sa kalibutan. Satan ba nato? Kung una tikasan kay ka,
ana man ang sistema sa world karon honest na ka, dili na ka magtinikas. That's how you dili na ka mo conform sa pattern sa kalibutan. Mo na yang gingon din ni Paul na siya dire, di ba, sa who gave himself for our sins sa verse 4 so that he might rescue rescue daw taniya from this present evil age. So wala na gahom sa imuha ang kalibutan. Wala na gahom sa imuha si Satanas. Ngano man ang tinuod jud nga nadawat na jud nimo ang tinuod nga gospel na kay sin has no power over you. Wala na power ang sin sa imuha. Wala na po'y power ang world sa imuha. Wala na ka na bilong no sa world. Muna nga dili na ka mo desire sa mga naanaran sa kalibutan. Kita nimo kung ang naanaran sa kalibutan, kita nimo dito party dito. Anad kay sila sa party dito. Ngano man, they belong to the world. Inya ikaw nga naa dito, wala na ka dapat na bilong ana. Ngano man, yes naa ka dito, pero dili na ka parehas nila ba nga mo mao pa na imong kalipay. Anak ko magtingala po ko wala may nabawal sa kuha pero mabati na ako sa sulod ba nga dili ko uneasy ko o dili ko comfortable sa ingon ato na nga set up ba nato ba. Iba na ngadto mi sa isa ka kwan, wala jud gi-allow sa Ginoo. No, ngadto mi sa isa ka club dito nga sa daplin sa dagat. Wala gipakaon ra mi sa Ginoo. And while we are sitting there murag wala lang murag dili na gani siya makapekto sa imuha maski asa ka dadon ngunana ka dapat diyan mo matest kung tinuod jud nga you have experience kaning tinuod nga gospel sa Ginoo. Na experience nimo ba nga maski asa ka dadon mapabar pa ba na mapasergaw pa ba na o asa kay ang sergaw party dagang kay mga party at the same time mga tao dito naka two-piece or yung saba na ang mga nakahukas itong mga lalaki nga na. So na sa imo kung makuan pa ka, ma-align pa ka sa pattern sa kalibutan. Amen? So sa to yang gingon, gi-rescue daw ta from this present evil age according sa will sa Father. So unsa ang will sa Father in our God? Mapasaylo ta sa atong mga sala at the same time ma-rescue ka from this present evil age. That's why di na ka maghuna-una the way ka mag-think ang kalibutan. E di pod ka mo act the way mag-act ang kalibutan. So ang ato ang values, atong batasan, atong kinaiya, no? And the way we look at things in this world are different for those who belong to the world. Our way of thinking is different now. So, kailangan jud tanaw na i-renew dapat nato tong mind always as I have shared in Romans 12 verse 2. And mabay yang gingon diri sa John 15 verse 19. If you were of the world, the world would love its own. Kung nabilong pa ka sa kalibutan, palanggaon jud ka niya kay nabilong mong ka diha ikaw pod nga nabilong ana ma-enjoy jud nimo ang mga kalibutan-on. But because you are not of the world, niya na siya diri sa John 15 verse 19. But I choose you out of the world. Because of this the world hates you. Magtingala mo inyong mga igagaw, amigo, dili na kaganan mo inom-inom, magtingala ka, ma-hate ka nila. Sama atong na nag-share din ni like for example katong sila Davey. Davey no, gi-invite sila sa katong Christmas, gi-invite siya sa iyang mga barkada, di na siya mo inom. I-hate jud kasi imong mga amigo ano, wala naman ka nabilong sa world. Pero kung nabilong pa ka sa world, love kay kanila ngano man, ganahan kay sila sa imo, ulug-ulugan kanila, palit kag pulutan. Dungagi pa ni sa ka-case mo na sila sa imo, love kayo ka sa world. Pero kung wala ka nabilong sa world, maglagot na tanan ang mga nabilong sa world sa imo. Amen? Tama mo diha? So,
Yang pasabot din ni, even though you live in the world physically, but you don't belong to the world anymore. Ang imong isip wala na nabilong sa world. Ang imong action wala na nabilong sa world. Dili na ang pattern sa kalibutan ang imo ang awaton. But kailangan we must look at things in God's point of view. Ikalipay ba ni sa Ginoo akong ginahimo karon? O kana i-question nimo. Especially ang mga tukana. Kamo nga mga magplano patog Siargao. Oh. Before ka mo act dito. Oh. Tanawa kung ang imuha bang action is the way bang dapat ni mo i-act in accordance sa God points of view, dili sa world points of view. Kay dito pag abot nimo dito, grabe man ka worldly. Mabilong ba ka sa worldly or muak ka nga heavenly? O kana. Mamana kay ngano man gibaydan ta sa tong mga sala at the same time gibayran pa di ay ta nga maset free ta from the power sa evil age. No? Then, yan ganyan, we must look at things in God's point of view and my whole way of thinking becomes heavenly. Amen? So, kung naamang ka di sa imong negosyo, ang uban, mao ni ang ilang practices, magbinuang, magsigig panikas, kung nagtrabaho, magsigig panikas, mao ni ang world points of view. Pero ang heaven's point of view, kailangan ka maging honest, kailangan ka maging transparent, kailangan ka sa tawagan ay matrabaho tarong. Oh. Kana dili nimo tikasan imong amo. Oh, that's how you act nga ikaw nga nakuha na kanang nakadawat kang tinuod nga gospel. Then verse 5, to whom be the glory forever. Amen. Then yang yung Dere na sa verse 6, nag-pour out si Juan. Nag-pour out karon si Paul. Niya na siya. I am amazed that you are so quickly deserting him who called you by the grace of Christ for a different gospel. So, na-amaze si Paul. Nga naman, kay kung tanawon nimo, si Paul man kung nag-establish aning mga churches sa Galatia. And nagtingala siya, niya na siya dire, I am amazed that you are so quickly deserting him. Tingala ko nga, murag ginabandon naman ninyo. Dali ra kayo, quickly, niya na siya, dali ra kayo ninyo, giabandon ang akong gitudlo nga tinuod nga gospel. For a different gospel, niya na si Paul. Murag na kwan siya ba, murag na-discourage po si Paul ba kay nga gitudluan sila og tama nga gospel pero naghinahinay giabandon na ninyo, drifting away niya na siya diya. Deserting him. Murag giabandon na ninyo ang Ginoo and giabandon na ninyo ang tinuod nga gospel for a different gospel niya na si Paul. Dili man another gospel pero naalay dili mao ang inyo karong ginahimo nga gospel. Oh. Dili mao ang inyo ang pagsabot sa tinuod nga gospel, mao ni pasabot karon ni Paul ba. So, niya na siya diri, Paul nag-establish si Paul nag-establish ani nga churches and now nagadrift away mo from the real gospel nga gi-preach ni Paul. So dili man another gospel, pero dili na jud na mao ang ilang pasabot sa real gospel, which is kita po dapat bantayan nato ni. Oh. Then yan na siya dire in verse 7, which is really not another, only there are some are disturbing you and want to distort the gospel. Oh. But even in verse 8, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed. Kuyawa di no? Kung ikaw di ay karon, ga-practice ka sa dili mao nga gospel, he is to be accursed. Dapat masabtan jud ay nimo ang tinud nga gospel. Nakuha ninyo? Mabitaw kagabi na ako ikastorya, murag dili man mao nga gospel ang na-experience sa inyong pastor. Anak ko kay ngano man, murag
murag kuan ba, murag different gospel ang iyang ginamanifest. Kun iyang giyon diri, as we have said before, so I say again now, if any man is preaching to you a gospel, bantayan niyo niya, if anyone preaching to you a gospel contrary to what you have received, he is to be accursed. Tinunglo ang iyang kinabuhi. Kung dili mao ang imuhang gina-share, gina-manifest nga gospel, o ginatudlo nga gospel, mao na pagbantay di ay tani. Kay abi nato, nadawat na nato ang Ginoo, mao na ni ang real gospel nga imong gina-preach, dili di ay mao. Mao na matunglo imong kinabuhi. Mao na ni ana si Paul, he is to be accursed. Ngano man, walay dagdag bawas di ning tinuod nga gospel. Then yana siya diri sa verse 10, for I am now seeking the favor of men or God? Or am I striving to please men? If I were still trying to please men, I would not be a bond servant of Christ. So makita nato diri, no, ato lang to gibasa nako from 7 to 10. Niya na siya diri no liga na to. Niya na siya diri. Makita na nato ni nga si Paul, ang burden niya ba sa iyang letter nga naunsa naman mo. Di naman na mao ang maayong balita nga akong gitudlo sa inyo ha. Gospel is a good news, tama? So unsa may di pasabot ani ni Paul nga dili man different gospel. Tanawon ninyo, daghan kayo ang mga tao nga ang gospel, nga ang other gospel mo require ta og obey sa Ginoo sa iyang mga commandment. Yes, tinuod man ang gospel nga ng good news nga once nga ma-receive nimo si Kristo, mo obey ka sa iyang pulong. Ako na to. Once nga nadawat nimo si Kristo, i-lead man kaniya to obey Christ, ay obey the commandment of God, tama ba? Yes, tinuod nga gospel. Ang uban pod, ang problema lang sa uban nga church, sila na ang naningkamot nga mo obey sa commandment sa Ginoo. Pantayan na ninyo. Kanang dili na nimo i-acknowledge ang grace ba? Nga ang tinuod nga gospel, it is a gospel of grace. Tabangan kaniya, ang tinuod nga gospel ani, you are saved by grace. Okay? Dili nimo paningkamot, grasya na sa Ginoo. You are saved by grace, mao na tinuod nga gospel. And nagkadua, hatagan kaniya og strength or grasya sa imong kasing-kasing nga makip nimo ang commandment sa Ginoo. Sa ato pa, ang tinuod nga gospel is dili nimo paningkamot tanan. Ang naitabo din ni sa Galatia, nag-obey sila sa command sa Ginoo on their own. Wala na ang balaang spirito nga gina-acknowledge nila, murag nahimo na silang legalistic na unsa man mo. Ana ba? Murag og nadawat na nimo si Kristo, yes, nag-ukab na kag Bible. Ang problema, sarili na lang nimong paningkamot. Dili na siya different gospel niya na si Juan, niya na si Paul. Mo na pagbantay ka mo. Even sa inyo ha. Okay, tungo na wala ka basa-basa sa Bible. Pagdawat nimo sa Paul, pagdawat nimo kang Kristo, grabe na kay kakalegalistic. Sarili na lang nimo paningkamot, grabe na bounded na kay ka sa rules. Wala na panahon nga mostorya ang balang espiritu sa imo ha. Ikaw na ba, sarili na lang nimo kaning kamot, mo na nga different gospel ang imo ang gina-portray. Nga dapat, no, gospel of grace man dapat ni nga pasabot nga ang tinuod nga gospel, ang tinuod nga good news, pagdawat nimo kang Kristo, nakadawat ka kapasayloan sa imong sala, at the same time, i-lead ka sa Ginoo nga makep nimo or maobey nimo ang gusto sa Ginoo. Dili nga na-bound ka sa law. Mo na ang different gospel nga ginaingon ni Paul. Naunsa man mo, ana si Paul. Murag different naman ning inyong ginahimo. Gi-desert na ninyo ang tinuod nga gospel. Murag gi-abandon na ninyo ang tinuod nga gospel. Dapat kamo nga naminaw dire.
No? Mao dapat ni ang mabutang sa inyo ha. Kay base gunyag mosipyat lang ang mga disciple ninyo, mosipyat lang gamay ang inyong mga leaders under you. Wala na sila tsansa magbag-o. Tapos punishment na dayon, dili na ka welcome ani nga church. Dili na ka pwede ani nga church kay ngano man makasasala kang dako ana. So different na nga gospel imong gina-manifest. Kay ngano man ang tinuod nga gospel is tabangan ka ni Lord nga mabag-o. But dili pasabot nga napasaylo ka, magpadayon ka sa imong pakasasala. Lahi na nga istorya. Kanang ginestoryahan na ka sa Ginoo, nadawat na ka, nakadawat ka kapasayloan, pero adlaw-adlaw gyapon ka kapakasasala. Dili na mao kay ang different pud na nga gospel. Mo ni ang burden ni Paul. Different pud nga gospel kay abi sa uban nga napasaylo ta sa tong mga sala, magpadayon silang pakasasala, dili pud mao. Dili mao nga gospel ang inyong ginatudlo. So diri pod makita nato no nga lahi po dahil lang pasabot no nga ang uban okay free na ko from law. Mo po ni experience ani mata Galatians na free na ko sa law, okay dili na ako dapat legalistic, pero ang problema nagpadayon silang pakasasala, gigamit na nila ang good news, ang gospel para magpadayon. Gigamit nila ang grasya para magpadayon pakasala. So dili po na mao. Mo na different gospel ang inyo ang gihimo. Yan na si Paul. So ang uban pod kanang si tawag ani, ang uban kay gihimo nga gospel ang water baptism. Nga kung nagpa-water baptize ka, member na ka sa mong simbahan, naluwas na ka. Dili na maupod nga gospel. Ang uban pod kung ang practice nila tong una no katong ang practice nila tong una kung nag-bread breaking ka no sa Lord's table, ang Lord nasa table, wala silang kasing-kasing. Magsige sila bread breaking, pero ang problema wala nila gina-obey. Wala ang Lord silang kinabuhi ba? Walay kausaban silang kinabuhi. Mao po'y problema sa uban. Dili po mao ang gospel. Kana to? No? Ang tinuod nga gospel, napasaylo ka sa tuang mga sala, at the same time, wala na ka nagpadayon pakasasala. Mao dapat na ang tinuod nga gospel. Og tabangan ka sa Ginoo, nga mabagoy mo ang kinabuhi, nga musubay imong kinabuhi, subay sa pagbuot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili ang law ang mo control sa imo, kundi ang spirit sa Ginoo ang mo help sa imo nga maka-obey ka sa pulong sa Ginoo or sa command sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. And dili po dapat na mahimong own effort nimo. Picture. Ano ang picture? Si Abraham gusto magkaanak. Tama mo diya? Tama? Si Abraham gusto magkaanak. Naningkamot siya. Kung sa gihimo nila, iyang giupahan ang iyang katabang. Tapos nabuntis siya, nagproduce siya og anak. Kinsay ni gawas? Si Ismael. Tama? Nalipay ang Ginoo, wala. Wala nalipay ang Ginoo. Ngano man, sarili man niya paningkamot. Samantalang din ni sa isa. Ingnan sa Ginoo si Sarah nga magkaanak. Tama? Tapos, gi-acknowledge nila ang Ginoo, nagkaanak sila, gitabangan sila, pinagi sa balang spirito, nagbear sila og fruit, nagbear sila og anak. Kung sinitabo, gikalipay sa Ginoo ang bunga nila, which is si kinsa, si Isaac. Ingon ana ang law and grace. Ang law, nag-speak about Ismael. Sarili lang nimong paningkamot ba? Pero naay bunga. Pwede ka karon nagbago-bago lang din eh. Buotan kay mo sa meeting, buotan kay mo sa Sunday service, buotan kay mo kung naay kauban ninyo simbahan. Mao na gitawag nga law. Ismael. Pero ang gusto sa Ginoo, yes, magbear ka og fruit, Isaac, pero dapat
gi-acknowledge nimo ang Ginoo, mao na grace. Sabta ninyo. Kay pwede man mo nangundang og bisyo karon. Dili mo makit-an nagbisyo. Pero ang inyong sulod, ngilad lagi kay kag batasan. Sa ato pa, low lang ka kay makita raman externally nimo gipakita. Nangundang lang kag bisyo. Pero ang inner life nimo, hugaw kay ka maguna-una sa ubang tao. Kumusta man ang imuhang the way ka mo control sa imuhang kwan, batasan, temper, tanan-tanan. Mao may ginatanaw sa Ginoo. Amen. Dili man ang outer nimo expression. Kay kung outer nimo expression, napaka sa old covenant. So, tanawon nimo dire. Si Abraham nag-own effort siya ni gawas si Ismael. Pero katong nagpaabot sila, nag-trust sila sa Ginoo, naman siya gamay nga effort, siyempre, nag-effort po sila sa iyang asawa, mao to nabuntis pod si kuan niya. Pero ang nagbutang jud ato, isang Ginoo jud, gihatag jud niya si Isaac. Same sa imuha. Dapat ang kabag-uhan nimo, acknowledge nimo ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Mo na grasya. Kay dagan kaayo ka ng tan-aw nimo na bag-o na, wala man nagbisyo. Pero ang sulod, wala gikalipay sa Ginoo. Murag Ismael ba? Imuha ra ng paningkamot. Pero si Isaac, paningkamot, apil ang Ginoo. Amen? So sa difference nila kay Ismael, sariling paningkamot ni Abraham ug iyang helper. Pero dinhi kay Isaac, ang Ginoo ang nitabang. That is grace. Grasya. Gi-acknowledge nimo ang Ginoo nga mabag-o ka and matuman nimo ang iyang pagbuot sa imong kinabuhi. Amen? Dili own effort. Nasabtan ninyo ang grasya? Muna nga i-allow mo sa mga situation, Lord, dili na ako ni kaya. That is grace. Tabangan jud ka na. That is grace. Pero kanang kaya na ako ni. Tingala mo, kanang maski ipriso ka, tingala nimo inigawas nimo, makabalik lagi gyapon ka. Ngano man, lora man to imong gituman. Gipriso ra ka didto, nabuutan ra ka sa sulod. Pero ang grace, paggawas nimo, magtingala ka, nga ikaw tabang sa Ginoo, tabangan ka mabag-o. Inwardly ang imong purity. Inward imong purity. Dili external lang ba ang makita. Tama? So when we come under grace, it doesn't mean that we cannot produce nothing or we don't work. Sama ni Abraham og produce siya og kanang Isaac. No. So Romans 8 verse 4, yang gingon diya, so that the requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh. Ang tinuod nga grasya, ma-fulfill nimo ang requirement sa law not in accordance sa imong sariling paningkamot, but according to the Spirit. Morning kagwapo sa New Covenant. Morning kagwapo sa Gospel of Grace nga tabangan ka sa balang Espiritu nga ma-fulfill nimo ang requirement sa law. Kung moingon karon ang law, moingon karon ang command sa Ginoo nga magpasaylo ka, ang balaang Espiritu ang motabang sa imuha nga mo help nga magpasaylo kung i-acknowledge nimo. Kay ang requirement daw sa law ma-fulfill nimo in accordance sa spirit, dili sa flesh. Muna nga dili sa New Covenant, dili nimo one man show ikaw lang. I-acknowledge dapat nimo ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. That's why kung mag-minister ko aning mga adik sa tuwa, mga nalulong sa bisyo, muingon ko sila pangayog tabang sa balang espiritu. Ngano man, kay ang requirement man sa law ma-fulfill nimo in accordance sa spirit, not sa flesh. Dili lang sarili nimong paningkamot. Kay maski i-rehab mo, prisohon mo, dili yun mo totally maset free ana. Kung dili ninyo i-acknowledge ang balang espiritu. Amen? Naba mo diha? So, Igsoon, no, mao ni ang burden ni Paul no nga
Magka-different naman ang gospel na ilang gina-share. Different naman ang gospel na ilang gina-practice dito sa mga taga-Galatians. Kaya ang uban, na-bound nila sa tuli, sa circumcision. Na kailangan magpatuli patuli mo. Kaya kung di mo patuli, di mo malangit. Yan na. Uban pod, ga-observe sila og particular days like Sabbath. Kana. Ngang tinuod nga Sabbath, is once nga nadawat nimo si Kristo, na ano majud ang tinuod nga rest sa imuang soul, dili na ka aligaga, dili na kay ka kanang kwan sa Old Covenant, makabati lang sila og real nga rest Domingo ug Sabado. Nakuha ninyo? So, mo na nga abi sa uban no nga na-please ang Ginoo. Kana, ma-please ang Ginoo sa imo ang ginahimo nga mga ritual. Dili. Pwede gani nga nag-bread breaking mo, pwede gani nga nag-Sunday service mo, perfect mo karon sa morning devotional. Perfect mo, adlaw-adlaw mo na sa morning devo. Pero walay tinuod nga kausaban sa imo ang sulod. Dili na malipay ang Ginoo. Tama mo diha? Dapat kini magbunga dapat og kausaban sa imong sulod, sa imong kinabuhi. No? So, padayon ta. Mao na nga na-amaze siya, na-amaze si Paul, niya na siya. Dali ra mo ni dessert niya na siya, no? Dali ra kay mo ni bayin ani. Water baptism, bread breaking, dali ra kay mo nagbayin aning mga practices, external practices. Ngano man, nganong dali lang ni bayin ang mga taga-Galatia ani. Pangutan na ko ngano man. Kay dali raman mo pabaptize kaysa magkambyo o kinabuhi inside. Mo na nga dirita. Sila, pabaptize ta kay luwas na ta. Dirita. Mag-bread breaking ta, ma-remember na to ang Lord's death. Pero wala sila na die sa sin. Ang mga practices lang ba ang gusto nila himuon? Dili ang dying inwardly. Ang transformation sa sulod, which is mauman dapat ang tinuod nga gospel. Amen? So, mauman jud ang ginademand sa Ginoo. Inward purity, love, humility, mauman na ang kailangan sa Ginoo. Niya ang gusto sa mga taga-Galatians ka instant man nga gospel. Nga kung magpa-water baptize ka, mao na ni naluwas na ka. Mao na ilang pasabot. Nga ang uban no kung magkuan ka, si tawag ani, mga lawat ka, mao na mag-cause sa imo nga mabuutan ka. Mapansin ninyo, ani no? Katong kasimba pa mo sa dagko nga simbahan. Pagdawat nimo sa ostya, di ba mabuutan kag kalit? Murag ka nang naay ni kwan sa imo ang baba. Pagkaon nimo ana, muduko dayon ka, perte nimong buutan na. Kaya abi nimo, mo na nga, mas dali kayo mga lawat. Mas dali kayo mga lawat kaysa magpasaylo. Which is ni ana si Kwan, mas ni ana si Paul. Naunsa naman mo, dali ra kayo lagi ninyo gi-ship ang tinuod nga gospel. Nga tinuod man nga gospel, nga good news, ma-change ka inwardly. O niya, dili man gusto mga Galatian, kay gusto na lang mga lawat. Para mabuutan. Pero ang magpasaylo, ang magpaubos, magigugma, mag-isip og matarong, maisip og pure, dili mahimo sa mga taga-Galatians nga naman. External raman na ilang gusto. Pero murag buutan tan-awon sa gawas. Pero sa sulod, di lagi kabalo magpasaylo. Mao na may tabo sa imuha. Kaila ka sa Ginoo, pero wala di ay tinuod nga gospel si mo kasing-kasing. Ano man, ang tinuod nga gospel, mugikan sa sulod, na purity sa sulod. Matabangan ka sa Ginoo nga ma-purify mo ang isip, magpasaylo ka, mapuno ka gugma, wala na gahom ang sala sa imuha, nakadawat ka kapasayluan sa Ginoo, may tinuod nga gospel. Dili lang buutan ra mo simbahan. And salamat kayo Lord no kay dili lang mo buutan sa gawas, gikan sa sulod ang inyong pagkabuutan. Amen.
gikan na sa sulod ba, mailhan na nako ba, kay usay kung dili pa ka nang maayo ang imong kasing-kasing, mugawas man na. Musing ka raman ka, Marag, uy, na pa, sige. Ano pa, ampo ka, Brad. Ano ko, pangayog tabang sa Ginoo nga makuha na nimo, ma-purify na ka ana. Pangayog tabang sa Ginoo, mo nay grasya. Dili nga ka nang buutan ra kay mo kung atubang ko. Pagtalikod ninyo, tuara nagkinamrasay na mo mag-asawa. So dili na mao nga gospel. Kuha na siya. Buutan ra mo sa tubangan pero sa kuan maglimod-limod mo. Mao na. So dili abi nimo approve ka sa Ginoo kung kana lang external lang imong ginahimo. No. Ang approve sa Ginoo, inwardly you are changing. Inwardly nangayo og tabang sa Ginoo, Lord, dili na ako kaya ni, I need your help, help me. Kanang gusto ni Lord. Amen. Verse 6. The verse 6 para dito, no? I am amazed, niya na siya dire, that you are so quickly deserting Him who called you by the grace of Christ, niya na siya diha. So, ano siya diha? I am amazed that you are so quickly deserting Him. Na-amaze ko sa inyo, dali ra jud kay ninyo gikambyo ang Ginoo nga nanghatag kaninyo o grasya. I called you by the grace niya na siya. Sa mani, kung tanaw mo ni, kung naajud ang grasya sa Ginoo, naa siya, na kay gahom nga ihatag niya nga ma-free ka from power of sin. Ako init man kog ulo tong unang. Pero karon hinay-hinay ginatanggal ni Lord akong pagkainit ng ulo ngano, gitawag ko niya o gihatagan ko niya grasya. Mao na ako pod makahatag ko grasya sa inyo ha. Grace and peace ngano man kung naay mo si Piat, encourage nga magbag-o, dili condemn. Kaya uban sa inyo basig dili mao nga gospel, mao na matungloy mo ang kinabuhi. You are accursed niya na siya ngano man, lo ang imong ginapairal. Wala na ka naghatag og chance sa uban nga magbag-o. Tanaw nimo ikaw nay perfect. Tanaw nimo ikaw tama lang. No, that's not the grace. Ang grace will help, will strengthen, will lead you to keep the command of God. Mao nay tama nga grace. Naamoy lahi-lahi nga level of maturity and understanding. Kanya-kanya man mong maturity ug understanding, and dapat maupod na ang mabutang sa imong kasing-kasing nga maski dugay na mo sa simbahan, naayoy certain level of maturity ang matag-usa. Nakuha na to. Kaya nga naman, ang tinuod nga grace niya na siya diha sa Romans 6:14, sin shall not be master over you, for you are not under the law, but under grace. Paniyaw? Kung tinuod daw nga you are living under grace, wala na daw power ang sin sa imo. Wala na power ang dili magpasaylo. Sa kalibutan, uso ang dili magpasaylo. Pero kung tinuod nga na ng grasya, ang gospel of grace sa imo, sin has no power over you. Ikaw na ang labaw kaysa sa sin. Kontrolado na nimo ang sin, dili na maging master nimo ang sin. Nakuha na to? Mamayang gingon sa Romans 6:14, for sin shall not be master over you, for you are not under the law, but you are under grace. So, mag-end sa siguro ta karon dire. Okay. Tiyawa niyo. Napata sa 14 niya sa kauras naman di ay. Sige. Mag-end ta ni today, and tomorrow we will continue ang Romans 6:15 to 24. Gamay ra man tani, sama sa akong gingon sa inyo gabi, pero taas siya i-explain. No? Kay kato pa lang mga apostol, sent from God, grasya, no, kailangan nato tumasabtan nga naman para di po tinunglo ato ang kinabuhi kay di day mao nga gospel ang atong gina-share. Law di ay atong gina-share, dili grace. Ako na to. Again, ang gospel of grace
will help us. Dili lang ka nakadawat o kapasayloan sa imong sala, but sin has no master over you. Kanang dili na kapud ka magpadayon og pakasala. So dapat dili po ninyo himuon ang grasya nga excuse para magpadayon mo pakasasala. Amen? Let's pray. Heavenly Father, salamat sa imong word today. Thank you, Lord, kay imo na po gibalik kining morning devotional. I pray, Father, na ma-apply na mo, Father, tanan na mo nga na-receive today, na, Lord, ma-apply na mo nga magpuyo mi, Lord, under the gospel of grace. Dili ka nang under the law. Kay ikaw man nagsulti nga sin has no power over us. Thank you, Lord, sa kapasayloan sa mong mga sala. And salamat kay ikaw pod ang mag-set free sa mua from the power of this evil age, Ginoo. And I pray, Father, na the way me mo think is dili na mi mo think pareha sa kalibutan, but mo think me in accordance sa imuang tan-aw, Father, in the heavenly perspective or God's will, Father. And salamat kaayo ani nga revelation nimo in Jesus name. Amen and amen. So mayong buntag sa tanan. Now, padayon ta tomorrow sa Romans 6 verse 15.